Pasay Gaming. Sobrang nagda-trending tong motor na to this time. Brake Master, ayun o, color black na may baso. Woo! Grabe yung R1 police ito. Hinto natin, which is yung mga preno. Singit ng nasingit boy. Moto Express. Dito na tayo, I guess. Yung pinakapansin na pansin, kitang-kita natin na ibang-iba na yung headlight niya. Ay, nabagsak! Ay, thank you po. Same lang din yan, sir. Hi guys, alright, let's go guys. Pasay Gaming. Sa mga nakakapanood nito, tingin nyo sa nasan akong parte ng Pasay. Comment down below. Ngayon guys, may pupuntahan tayong tropang espesyal ang araw ngayon. Dahil after 7 long months, after ng kanyang disgrasya, ay magkakaroon na siya or babalik na siya sa scooter scene. Kung lagi kayo nakasubaybay sa akin, for sure kilala nyo na siya. Palagi natin siya nakakasama sa mga rides natin. Pero lately nga, dahil nga wala siyang scooter, puro siya big bike, hindi siya nakakasama sa mga long ride. Kasi nga naman, lugi siya kasi big bike yung dala niya. But this time, since today is the special day, kaya tayo pupunta doon kasi aalamin natin kung ano yung kukunin niya. Malamang nakita nyo na dyan sa thumbnail. And etong motor na to sobrang patok to. Sobrang nagda-trending tong motor na to this time. As in, as we speak, talagang putok na putok tong motor na to. Kasi maraming nag-aabang dito sa motor na to eh. Maraming nag-iipon, maraming inaabangan. Kasi nga ito yung i-upgrade nila. So, uy. Pero bago kayo dalhin doon guys, flex ko lang ulit yung ating TRC brake system. Ito ang ating Brake Master. Ayan o, color black na may baso. Diba? Maganda diba? Medyo na-awkwardan lang ako dito sa side mirror kasi ang taas niya, kasi may adapter pa. Baka pababaan natin to. Pero kasi pag binabaan kasi natin to, itong gloves ko, itong kamay ko, baka tumatama na. So yun ang worry ko lang naman doon. Ayun o, tira mo, konti na lang yung pag binaba ko pa, yan yung clearance ng wrist ko. Ito, baka tumama na, awkward na pa, awkward na sa feeling. So tignan natin kung carry pa siya ibaba. Tapos of course naka black diamond, big disc na tayo, and TRC caliper, diba? Brake system baby. Tapos naka brake hose na rin tayo na TRC front and rear. So since medyo nabibitin na tayo sa mga parts, bitin ka agad. Baka ang gagawin natin, 2-pat caliper ko na dyan. Since universal naman yung caliper ko na yan, baka ilipat ko yan sa likod. Tapos bibili tayo ng 4-pat caliper, diba? Masaangas yun. Tsaka kasi yung caliper ko na to, yung 2-pat caliper ko na to, medyo nasa ilalim yung saksakan ng hose. So yung hose natin medyo batak, nakakatakot. Although pagka nakasakay naman tayo, pagka nililigo ko full turn right and left, di naman siya nababatak. Kumbaga, pero ano lang siya, medyo 0-0 na yung pagkaka-stretch out niya. Yun lang naman yung concern ko. Pero wala namang kaso sa performance. Lakas ng preno, hindi ko to nararamdaman tong lakas ng preno na to dun sa stock syempre. At the same time kasi yung ginamit na brake pads ng 2-pat caliper natin ng TRC sintered. So talagang kapit na kapit sa disc brake yan, diba? Tapos palit pa tayo ng disc brake, big disc pa yan, diba? Oy, kasya yan boy. Mga plano pa natin dito guys, siguro after the preno, pag lumabas na yung TRC na X-Spider na yung CNC tapos silver, ay nako, finish na talaga. Yun ang kukunin natin. Tapusin lang natin yung brake system, tapos yung mags, feel ko okay na yung build natin na yan. Woo! Grabe yung R1 police ito. Sobrang gaan niya talagang isbigin. Doon ako natutuwa, ikaw itong piga lang. Sobrang umaangat na siya. Tapos hindi talaga namamatay yung power. Stock na to hindi pa to nare-remap pa. Stock stock ECU. Never been remap, di dahil naka-pipe. So talagang dumadagdag sa horsepower natin ay yung pulley set. Tapos diba recently nga nagpalit tayo ng R1 Motobel. Ayan o, murang-mura lang pala yan guys, nasa 1,750. Tapos yung pulley set natin for ADB is 2,500. Syempre di pa kasama yung labor, pero sobrang ganda nung performance niya para sa akin. Sobrang kapit na kapit, walang downtime. Tapos diba yun yung sinasabi ko pag nagpapabilis tayo ng motor, siyempre wag natin kalimutan na i-upgrade din yung pampahinto natin, which is yung mga preno, diba? Kasi siyempre dapat nag-compensate lagi. Kung malakas yung motor mo, dapat malakas din preno mo. Siyempre kailangan mo pahintuin yan. Hindi mo pwedeng lakas ng motor mo tapos hirap na hirap ka magpahinto, di kumusta ka naman yan,
Yung mga ganun na ata ni kuya, di nakikita ni kuya ng dry truck eh. Dapat talaga pagka sisingit ka sa truck, dapat malaki clearance mo. Ooh, singit lang na singit boy, hanggat may sisingitan ka boy. Dito ko natutuwa sa TRC suspension din natin eh. Napakaganda ng play kahit sa mga malulupit na lubak. Ay abangan nyo pala guys, dahil meron tayong ipapagawa ulit sa headlight natin. Magpapalagay tayo ng backlight. Tapos diba yung kilay ng mga ADV, yung ilaw niyan medyo malabo, papalakasan natin siya. Walang ibang gagawa niyan kundi yung pinagpagawan din natin kung saan tayo nagpa-ayos ng headlight sa IJCC sa Taguig ng kay brother Ian. Papalagyan lang natin ng backlight guys. Tapos kasi diba kung mapapansin nyo, ewan ko nakikita nyo dun sa may reflection ng ng kotse, yung LED natin, yung pre-emit natin, hindi siya tugma dun sa kilay. So gagawin natin, ipapagtutugma natin siya. So kung medyo bluish white yung pre-emit, ipapa-bluish white din natin yung kilay. And of course, pwede pa rin i-back to stock. It's always dapat merong option to back to stock. Sorry po, nagalit si kuya, nasingitan natin, nakatan natin. Mga ganun, minsan di natin nakikita no. Pero pag ganyan, sorry ka na lang guys. Aminado ka naman na mali ka, bakit hindi mo aminin? Diba? Pag ganyan kasi nag-sorry ka, lalamig na agad ulo nila eh. Di na makipag-away yan. Pero kung maangas ka palalo, wala, awahin mo. Lalo kong awahin yung mga yan. So right now guys, pupunta tayo ng San Juan. Dahil doon pipick upin or doon kukunin yung motor ng ating special guest for today's video. Nakaka-excite yun, oh, may bagong motor ka ulit oh. Yung latest model pa, Aerox V3. Ay, na-reveal ko tuloy. Sabi malapit daw dito sa City Hall ng munisipyo ng San Juan eh, Moto Express. Ay, na LTO, malapit daw sa LTO sabi. Asan yun? Ako lang ba guys, pagka yung tropa mo magkakaroon ng bagong sasakyan o kaya ng motor, yun na-excite ka rin, di ba? Siyempre masaya ka, number one, masaya ka para sa kanya at the same time dahil makakasama na siya sa mga trip mo dahil pare-parehas na kayo ng mga displacement ulit, di ba? Pero nasan yun? Yun, nakikita ko na. Ito na yung ngiti ng tropa oh. Moto Express. Dito na tayo, I guess. Ay po tayo. Pangas. Ayan, idol. Congrats brother. Done deal. Done deal. Alright guys, dito tayo sa Moto Express San Juan. Yung mga supporter. Kung wala si Bin, walang Aerox si Ninong. Siyempre si Moto Kalbo support. So papakita ko sa inyo guys yung kinuha ni Ninong. Ikaw lang, pag sinabing Aerox, ikaw lang tatak Aerox lang. Actually guys, nakita na tayo ng V3 kay na standard kay Doc, kay Motospot, shoutout. Pero sa kanya kasi white. Pero ang kinuha ni Ninong is dapat black daw kaso walang stock. So ang nakuha niya is yung racing blue. Meron siyang combination ng black. Fender niya is black. Blue yung dito. Tapos ito yung pinakapansin na pansin. Kitang-kita natin na ibang-iba na yung headlight niya. Pero dito sa part na to medyo yung same pa rin. Tapos yung dito sa turbo kasi guys, TFT. So dito digital pa rin. Hindi ako nagkakamali. Yan. So same pa rin dito. Side mirrors, fuel tank nandito pa din, seat. Tapos ang alam ko bago na rin yung taillight niya. Tapos yung turn signals niya is LED na. Ano sinasabi ko sa inyo, kaya gusto ni Ninong na V3 standard kasi napapalitan pa rin yung panggilid. Kasi pag nag-turbo ka, hindi mo na mapapalitan ng ng R1. Yun yung kakapit kasi natin, boy. Yun, nag-standard siya, iniwan niya yung turbo, kinalimutan niya yung turbo because of RRJ R1 moto, di ba? Oo. Tapos, so yun yung pinili niya. At isa sa pinaka-napansin natin sa V3 guys, yung major na siguro pagkakaiba bukod doon sa headlight and yung taillight, itong disc brake. Ayan, disc brake na siya guys. Kung di ako nagkakamali, one pot yung likod. Tapos sa harap naman is one pot lang din. Pero for sure mag-upgrade ng yan, RCB. Tapolodo daw bago na yan. Tanong ko sa'yo nung, ano yung una mong papalitan dyan? Bukod sa, syempre panggilid, anong papalitan mo dyan? Unahin natin yung for safety muna tayo. Kumbaga yung mga Crash guard, ganyan. Hindi, yung preno, caliper, brake hose, brake lever, tapos quick tire, yan. Yan, kasi napansin nga natin yung mga preno niya, one pot lang, no? Oo. Kita na kung ano yung mga papakarbon eh, no?
Oo, may shoutout. halata na eh, no? Sino shoutout? Shoutout, Eat my ano, Eat My Carbon. Ayaw kay King Carbon. Ano? Hindi. Dito nakuha yan sa Moto Express. Shoutout natin yung pinsan mo. Di pala mangyayari to because hindi dahil kay Vin. Oo, hindi dahil kay Vin. Si Ate Mengay. Shoutout kay Ate Mengay. Guys, kung taga San Juan kayo or may hihanap kayong motor, ito dami yung motor dito guys. Ayan o. Yamaha, Honda, iba-iba, Click, NMAX V3 Turbo, Standard, ADV, meron dito. Aprilia, meron pa Aprilia. Umabal sa atin si Marco. Hey, shoutout. Ganyan pa sa Yamaha. Hindi talaga. Automatic na yun. Tapos, ano yan? Sold date. Ngayon, today, 31. Mga sir, naka-online na gano'n. Pwedeng magpapawarranty ka na, ay magpapaservice ka na. For warranty yan. ganun. Started today po yan. Name nyo sir, pa-check ako kung tama. Tapos, details ng motor, nandyan po, engine, chassis number. Then, ang previous po, ito po. Yung plaka wala pa. So hindi totoo yung Wala 3 ba? days, Pag 90. mga ganun sir, ano yun, may mga mandatory payment. Yan. Ayun, pag-lecture na ha. Solid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So guys, check natin yung compartment ng Aerox V3. Pag binuksan natin dito, ito yung bubungad sa inyo. So medyo may kaalitan pa rin yung compartment ng Aerox V3. Tingnan natin kung ano yung helmet ang pwede. So try natin tong aray natin. Lagyan natin tong full face helmet. Uy, may kasikipan. Yan. Looks like it. No, hindi pa rin. Ayun, hindi abot siya. Wala. Hindi pwede. Siguro feel ko mga half face lang pwede. Tapos isa rin napansin natin dito sa Aerox V3, ang liit nung step board niya. Tapos wala siyang gulay board. Kasi nga meron siyang fuel tank. Tapos ito yung footrest natin, no. Kasya naman yung paa. Kung na-experience mo mag-intro ko, masaya mo Kasya naman yung paa pero hindi na siya yung pwedeng ilagay dito. Ayan, wala. So ganito talaga yung stance mo dito. So yun yung feeling. Pag ganito naman, pagka fit view naman ganito. Ganyan. Pag nag-vlog ka, ganyan siya. So ito ang itsura pag nakabukas yung DRL. Yan, ganito. Yan ang aside nyo. LED. Tapos, dalawa na kasi, dalawang 2 bulbs sa isang side. Tapos ano nga, headlight. Yan yung itsura naman niya. High. Yan. So wala tayong reference kung malakas siya sa gabi, pero yeah. Medyo may kalakasan. Then LED na siya. Tapos ito naman yung turn signal sa likod. LED na. Yun, sarap. Yun, no? King of Pinpanto. Ay, nabagsak! Naiwan ako ng mga loko ah. Big shoutout sa Moto Express dealer San Juan. Kasama natin si Moto Calvo. It is PCX 160. Magpapagas muna yung bagong Aerox. Grabe oh! Bago! Magkano ang full tank galing sa blinking ng Aerox B3? 217 full tank na. Mga tinong feel ko mga nasa 5, anong liters ba to? 5 liters ganyan. O mga 5 liters nga. Pero puno na siya sa 4.70. Yun oh. Aerox V3. Ito yung parang nagmukha ng antena yung motor natin kasi ang tataas na ng mga nakalagay. Itong baso, tapos itong side mirror. Ito yung downside lang pala guys pagka nagpapakabit kayo ng, kung magpapakabit kayo ng brake master. Diba sa ADV, kailangan bigay mo yung prenong ganito tapos start mo. Ngayon dahil wala siya yung connectivity dun sa ganong system na yon, so kahit mababypass na yung wire na yon, so kahit hindi ka nakapiga sa preno, pwede mo siyang start. Yun lang yung mababago sa kanya. So safety feature sana yung kaso mababypass na siya. Ang pogi ng Aerox V3. Nandito kami dito sa The Original Pares. Hey. So guys, nagpakain si Ninong Pares tsaka tokwat baboy oh. Grabe. Iba talaga pagpaldo. Makain tayo guys. Ano, may bero tayo beef Pares. The Original Pares yan. Yun yung fried rice. Tapos tokwat baboy. Congratulations Ninong. Kain guys, kain.
Hoy! Basta nga magtatanong ha, mamaya baka sitahin nyo ba't walang plaka yung Aerox, kabibili lang. Kabibili lang po niyan. Ganda nung taillight ng Aerox V3 ha. Sobrang parang di mo ano anong shape siya. Para siyang trapezoid eme. Alam mo yung parang sa mga F1, yung buntot ng F1 parang ganun siya kaliit. Ganun lang siya kaliit. Ayun tapos ang lakas ng brake light niya kung nakikita nyo guys. Sobrang very minimalist. Ang ganda nung paggawa ng Aerox dyan. Ayun nga, like I said kanina, kakaiba dun sa V3 is naka disc brake na ang rear ng Aerox. Hindi katulad ng mga V1 and V2. Drum brake pa yung mga naunang version. Kasi kung iisipin mo, napakamura niya sa halagang 125k. Good purchase para kay Ninong Ilotsky. Congratulations. O yun yung turn signals niya kanan. Lakas din ha. Lalakas ng mga ilaw ha, in fairness. Stock ilaw pa lang yan eh. Angas oh. Nalimutan ko yung bag ko. Putik. Ay nako. Puti nandito pa. Ay makakalimutin ka na Miko. Tingnan mo inabot kayo ng dilim mo. Dapat kasama ka pa nila eh. Very good ka talaga Miko. You're so very 100% good shit. Thank you. Wala na, di ko na tuloy na interview si Ninong. Anyways, some other time na yon, abangan nyo lang yung mga ipapakabit ni Ninong doon. For sure, ang dami niyang from scratch. Ang dami niyang ipapakabit doon, especially mga pang long ride. So, follow nyo siya guys, Ninong Ilotsky sa TikTok, Facebook. Dito ko na-end yung ating video. Maraming salamat sa pagsama. And again, congratulations sa ating kaibigan na si Ninong Ilotsky for having or acquiring the Yamaha Aerox V3 Standard. And of course, sa mga nakasama natin kanina, big shoutout and thank you. Alam na guys, see you on our next vlog. Peace out and paboose.